Miss na kita, Ken. Saad ni Sofia habang yakap ko siya ng mahigpit. Oh babe, saad ko. Nung bumitaw siya ay pinahiran ko agad ng kanyang mga luha. At nginitian niya ako. Matagal na kitang hinintay. Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko. Dahil nilagay na niya ang daliri niya sa bibig ko. Nasaan si Pinky? Tanong niya sa akin. Nasa likod ng clubhouse. Hintayin mo ako doon. Saad nito. At bumalik siya sa kotse niya at sumakay na siya. Agad naman akong tumakbo papunta sa parking lot kung nasaan si Pinky. At nakita ko na pinarada niya ang kotse niya sa tabi. At pagdating ko doon, agad siyang lumabas at niyakap ako. Buksan mo. Bulong niya sa tenga ko. Pagbukas ko ng pinto, hinila niya ako papasok sa loob. At pagkasara ko ng pinto ni Pinky, agad niya akong siniil ng halik at niyakap niya ako ng mahigpit. Sofia, tawag ko sa kanya na nagkatitigan kaming dalawa. Ken, miss na kita. Mahinang saad niya sa akin, kaya napangiti ako. Miss na rin kita, babe. At naghalikan kaming dalawa. Hiniga ko si Sofia sa backseat ni Pinky at pareho naglakbay na ang aming mga kamay. Oh Ken, narinig kong galing sa kanya. Hinalikan ko siya sa pisngi. Pababa. Mabilis namin tinanggal ang mga nakabalot sa amin. Napasingap ako nang makita ko ang harapan niya. Agad ko tong sinunggaban. Napapatiling nilang siya sa aking ginagawa. Ang laki na ng pinagbago ng hubog ni Sofia. Parang pang model. Mabilis na naglakbay ang kanyang kamay sa ibaba ko at nilaro niya ito. Ken, saad nito. Sofia, napapapikit ako sa ginagawa niya. Hanggang sa pinalakbay ko na rin ang kamay ko sa kanyang ibaba. Ang init mo saad ko na napangiti siya at siniil niya ako ng halik kaya ginantihan ko siya. Doon na uminit ang mga tagpo. Ken, I want you. Pasukin mo na ako. Saad niya sa akin kaya mabilis ko siyang sinunod. Ken, tawag niya sa akin na napatingin ako agad sa kanya. Yeah? I love you. Saad nito. Sabay baon ko. I love you too, Sofia. At ilang sandali lang, sabay na namin naabot ang sukdulan. Ang sarap ng pakiramdam ko. Parang nakuryente ang buong katawan ko dahil sa sensasyong naramdaman ko kay Sofia. Ken, I love you. I love you too, Sofia. Ganun mo ba ako kamis? Tanong ko sa kanya na tinignan lang niya ako. You know, natawa lang ako. Gagol. Saad niya sa akin. Kaya hinalikan ko siya sa labi. Siyempre na-miss kita. Matagal na rin ang panahon nung uli tayong nagkita. Saad nito. Oo nga, 5 years ago na rin yun. Doon sa Naiya. Napansin ko naman na panay tingin lang siya sa akin. Bakit? Wala, namiss lang talaga kita. Alam ko, halata naman eh. Saad ko sa kanya na sinampal niya ako ng mahina sa dibdib. Pinagbawalan ka daw ni Mami na makipagkita sa akin? Tanong ko sa kanya. Sino nagsabi? Si Daddy. Sagot ko. Oo, pero sa opisina lang. Ganun ba? Oo, sorry kung hindi na ako nakipag-communicate sa'yo Hindi, okay lang yun. Naging busy na rin ako sa academy. Oo nga pala, bakit nagpupulis ka? Hindi ba naikwento ko na sa'yo to? Paalala ko sa kanya. Alam ko, pero gago ka, sinabihan na kitang huwag ka magpupulis, diba? Sinira mo naman yung pangako mo eh.
nagtatampong saad niya na sinuntok pa ako sa balikat. Aray! Ay gago ka eh. Yun ang isa sa dahilan kaya kita sinagot noon. Gago ka akin. Inis na saad ni Sofia kaya niyakap ko na lang siya. Pasensya na. Alam mo namang pangarap ko talaga to eh. Alam ko, pero babe naman. Saad nito at nakita ko na dismayado siya sa desisyon ko. Safe naman ako at isa pa, kakilala naman ni Lolo Rudy ang hepe namin. Maski na no, hindi natin alam kung anong mangyayari sa'yo pag nasa labas ka na ng presinto. Don't worry babe, mag-iingat naman ako. Assurance ko sa kanya. Oo nga, mag-iingat ka, pero yung taong babaril sa'yo, ano? Saad nito na sinundot niya ako sa ilong. Ako na ang bahala doon. Alam mo namang magaling ako pagdating sa barilan. Bang bang. Saad ko sa kanya na umiling lang siya at hinalikan ako sa labi. Basta ha, ano man ang mangyari, huwag ka magpakabayani. Biling niya sa akin. Promise mama. Promise ka dyan. Inis nitong Saad. Napansin namin ang ilaw ng flashlight malapit sa clubhouse. Kaya tumingin ako sa orasan at naging alerto agad kaming dalawa. Dahil sa ganitong oras, nagro-ronda na ang mga tanod sa lugar. Mag-ayos na tayo. Saad ko sa kanya. Kaya agad kaming nagbihis at una siyang lumabas kay Pinky. Iniwan kong bukas ang bintana ni Pinky habang magkayakap kami ni Sofia sa labas. Marami pa tayong pag-uusapan. Saad ko sa kanya. Alam ko, pero hindi na muna ngayon. Yeah, masyado na ring late. Saad niya bigla. Bakit? Kasi nakaisa ka na, kaya okay lang sa'yo umuwi na ako. Ano? Gulat kong tanong sa kanya. Parang nagtatampo siya bigla sa akin. Bakit babe? Gusto mo pa? Pilyong tanong ko sa kanya na sinampal niya ako sa balikat. Biro lang. Lunch tayo bukas ha? Saad nito. Sige ba, puntahan kita sa opisina. Saad ko sa kanya. Hindi, wag doon. Sa labas na lang. Oo nga pala, aalisin na mami at daddy papuntang London bukas. So pwede tayong mag-date at magstay sa condo if you want. Kita kong napangiti siya. I love that. Sige, lunch tayo bukas. Then, magdi-dinner tayo after work. Saad niya sa akin. Sige, para naman makapag-usap tayo ng maayos. At, saad ko na napailing na lang siya. Ay nako, hanggang ngayon pala pilyo ka pa rin, Kenneth. Saad niya na natawa na lang ako. Ano-ano bang tinuturo sa'yo ni Jigs ha? Wala. Hindi na nga kami masyadong nagkikita ni Jigs eh. Wag na wag kang masyadong didikit sa mokong na yun ha. I know sila ni Ednalyn pero, nako, pagdating sa kapilyohan, numero 1 yun. Saad nito sa akin na natawa lang ako. Siguro yung mga moves na binigay mo sa akin, galing sa kanya yun no? Hindi ha, may sariling moves ako. Sariling moves? Bakit? Ilang babae na bang naikama mo? Hindi ako makasagot. Dahil lang totoo, 4 lang talaga. Siya, si Tita Mildred, at si Jaisel na nasa Barcelona, pati si Teniente. Ano, hindi ka makasagot no? Ikaw lang babe, wala nang iba. Honest? Ginitian ko siya at biglang may umilaw na flashlight sa mga mukha namin. At napayas ako sa loob ko dahil nakasagot ako sa mga tanong niya. Anong ginagawa niyo rito? Tanong nung tanod sa amin. Sir, wala po. Sagot ko na umarap kami sa kanila. Oh, si Ken pala. Saad ng isang tanod. Kaya inalis na nilang ilaw sa mga mukha namin. Si Sofia at si Ken.
Saad ng isa na namumukaan ko siya. Mang Jerry? Oo, ako to. Okay yan sila. Kilala ko ang mga taong to. Saad ni Mang Jerry sa kasamahan niya. Anong ginawa niyo rito? Tanong niya sa amin. Ano po, Mang Jerry? Pinutol niya ako. Okay lang yun. Napagdaanan ko rin yan. Saad nito na nagkatinginan kami ni Sofia at napangiti kami. Sige, umalis na kayo. Saad niya sa amin at nagsimula na ring maglakad ang mga kasamahan ng tanod. Mang Jerry, pakiusap lang po. Alam ko, Ken, makakaasa kang hindi to aabot sa lola mo. Salamat po. Saad namin ni Sofia. O sige, mag-ingat kayo. Saad niya. At sumunod na siya sa mga kasamahan niya. Kaya muli kong niyakap si Sofia. Oh, Kenneth, tama na. Miss kita eh. Saad ko sa kanya na sinundot niya ako sa ilong. May bukas pa tayo. Doon mo nalang ibuhos lahat. Nakangiti niyang saad sa akin. Yes, ma'am. Naghalikan muna kami bago siya pumasok sa kotse niya. Bukas ha? Oo, sagot ko. At nauna na siyang umalis. Nung wala na siya, saka ako sumakay ng sasakyan. At napangiti ako sa nangyari sa amin kanina. Ay, Sofia. Saad ko. At pinaandar ko na si Pinky. Lumabas na ako ng parking lot. At lumiko na ako palabas sa subdivision nila. Kinuha ko ang phone ko at nakita ko na may mga missed calls ako at mga unread text messages. Tinawagan ko si Daddy para ipaalam sa kanya na pabalik na ako kina Lolo. Nag-usap kayo? Tanong niya. Oo, Dad. Sagot ko. Narinig ko naman ang boses ni Lolo sa linya. Pa, personal na yun. Saad ni Daddy kay Lolo. Ano po yun, Dad? Hay, yung lolo mo, tinatanong kung Babe, nasaan ang magaling mong anak? Narinig kong boses ni Mami. Pauwi na siya. Sagot naman ni Daddy sa kanya. Siya ba yan? Oo. Sabihin mo sa kanya, dumiretso na lang siya sa kondo. Narinig mo yon? Tanong ni Daddy sa akin. Opo, Dad. Sagot ko at binaba ko na yung phone. Nagpatugtog ako. Nakangiti ako sa panibagong yugto ng relasyon namin ni Sofia. Lingid sa kaalaman ni Ken, may sumusunod pala sa kanya simula pa nung umalis siya ng presinto. At sumunod din sa kanya to nung pumunta siya sa bahay ni Sofia at sa clubhouse kung saan sila nagkita. Pinapanood sila ng taong to na nagtatago sa likod ng puno, malapit lang sa parking lot. At kitang-kita niya ang pangyayari sa loob ng sasakyan ni Ken. Tahimik lang tong nanonood sa kanilang nagpapaligaya habang nakatago. Nang nakita niya ang tatlong tanod na papalapit na kina Ken, at parang na-impress pa to sa lakas ng loob ni Ken. Hindi na siya sumunod nung palabas na ng subdivision si Ken at huminto lang siya sa kabilang kanto. Kenneth. Saad ni Teniente Montalban habang nakatingin siya sa papalayang kotse ni Ken.